morning, everyone. Welcome to Pandesal Forum here at 84-year-old Kamuning Bakery Cafe. We have with us one of the most famous lawyers in the Philippines today, and also kasama niya sa NGO nila ng anti-crime NGO nila na tinatawag na Citizens Crime Watch. Later on, I will ask everyone, each one of them, to give an opening statement. I'd like to acknowledge muna our speakers this morning, si Attorney Ferdy Topacio, napakagaling na lawyer, and also, hindi alam ng ibang tao, movie producer also. Artista din, artista. Saka isa pa, magaling na singer daw, I heard. Ano siya, in his capacity today here as National Chairman of the Citizens Crime Watch, isang NGO na very passionately anti-crime. Speaking with him also, si Mr. Jigs Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. Ang topic natin today is the hot topic about SMNI, Sunshine News, na itong SMNI is a TV and radio network na very prominent in the last few years, lalo sumikat sobra. And now in the headline news, dahil sa may threat by some congressmen, they want to investigate daw SMNI. Hindi kasi tayo lawyer, kaya hindi ko maintindihan yung mga ibang language ng mga congressmen. May tinatawag na about franchise daw, about the news. Ang nabasa ko kagabi, binasa ko mga news, na there's a TV program sa SMNI. One of the TV hosts minention daw the Speaker of the House of Representatives daw had supposedly spent 1.8 billion pesos in travel expenses na he said he got from a Senate source. So some congressmen na allies of the Speaker started threatening to investigate the TV station, and marami na ibang news. So let us welcome for opening statement. Umpisahan muna natin yung non-lawyer. Tapos yung lawyer will be the one to be opening statement. Mr. Jigs Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. Anong view nyo about this issue? Welcome ho ulit. Thank you very much, Ka Wilson. Magandang umaga po sa inyong lahat. At alam niyo po itong issue na ito, it concerns all members of the media, lalo na po yung mga naandito ngayon. Kung tayo po sa media ay nagtatanong lamang sa mga opisyalis ng ating pamahalaan kung saan napupunta po yung pera, at kung tayo ay nagtatanong, papatawag agad yung network, o kaya tayo mismo ay papatawag, abay ano ng klaseng gobyerno to kung ganyan po ang sitwasyon. But anyway, ito naman ay pag-uusapan natin ngayon, at kami po sa Citizens Crime Watch, we are supporting all members of the media, yung ating pong mga kasamahan sa media, na tayo naman ay nagtatrabaho lamang. Ginagawa po natin yung ating trabaho bilang tayo ay nasa port state. So yun lamang po, at maya-maya pag-usapan po natin. Thank you. Thank you very much, Mr. Jigs Magpantay, for your opening statement. Now for the opening statement of the famous lawyer, defender of many high-profile cases, Attorney Ferdy Topacio, National Chairman of Citizens Crime Watch. Welcome, Attorney Ferdy. Thank you, Boss Wilson, and thank you to all of you. Full disclosure lang, although alam nyo naman, aside from being the National Chairman of the Citizens Crime Watch, ako rin po ay abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. So, yes, alam naman yan, alam naman ng lahat yan. Ngunit I'm here in my capacity as National Chairman together with our President, si Jigs Magpantay, because of our concern regarding what is happening in the halls of the House of Representatives right now. Habagkat, kalo-launch lang namin ng kilusay
Labasan kontra Korupsyon last November 25 sa Valle Verde. Yung national convention namin ng Citizens Crime Watch. Attended by representatives of Rafi Tulfo, kung saan lumagda kami ng isang memorandum of agreement for corruption. Nandoon yung representative ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Para rin sa krimen, at nandoon yung representative ni Sara Duterte. Nandoon din ang chairman ng National Youth Commission, si Yusek Ronald Cardema. At ang tema nga ay how to stamp out crime and corruption in government. At hindi na po ako magsasalita rito, hindi ako magbibigay ng opinion, ibibigay ko po sa inyo opinion ng ating Supreme Court tungkol sa freedom of expression. Why? There should be free media in any democratic society. Sabi ng Supreme Court, again, hindi ako nagsabi nito, Supreme Court, the major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental affairs, as well as to encourage and nurture uninhibited, robust, and wide-open self-expression, particularly in matters of governing importance. Ang media po, alam naman natin lahat, is a check on all governmental powers, executive, judicial, and legislative. Okay. Yan o. Ito pa ang sabi ng Supreme Court, ha? Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the excesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and unjust accusation. The wound may be assuaged by the balm of clean conscience. A public official must not be too thin-skinned with reference to comments upon his official acts. Supreme Court na nagsabi, okay, baka sinasabi na, disinformation, kuno, ha? Mali. Okay, eto rin ang sabi ng Supreme Court. And we all know that under our system of laws, pronouncements of the Supreme Court are part of the law of the land. So batas po ito. Kaya makinig sana yung mga mambabatas. Errors or misstatements are inevitable in any scheme of truly free expression and debate. Consistent with good faith and reasonable care, the press should not be held to account to a point of suppression for honest mistakes or imperfections in the choice of language. There must be some room for misstatement of fact as well as for misjudgment. Only by giving them leeway can they courageously and effectively function as critical agencies in our democracy. Ngayon po, ano nangyari? Maraming disinformation talaga, lalo na dito sa digital age. Yung kay Maria Ressa, di ba, kaya nga na-demanda, disinformation. May sinabi siyang informasyon na si Willie Keng, smuggler, kidnapper, mamamatay tao, hindi totoo yun, di convicted. May remedyo po kung talagang disinformation. Ang dami po nga disinformation. Ngunit, ang kinakataka lang natin, meron na ba tayong batas na lese maheste? Alam niyo yung lese maheste? Sa Thailand, meron Sa Thailand. Pag-i-explain. Meron pong batas, pati sa England, kaya lang hindi na ginagamit. Marami. Etong lese maheste ay batas lamang doon sa mga monarchy, kahit constitutional monarchy, na pag pinulaan mo yung hari, o yung pamilya ng hari, it is a criminal offense. Yan na po ang nangyayari ngayon. Pagka pinulaan mo ang speaker, criminal offense na yata ha? Kasi speaker lang Marami nang pinupulaan. Pinupulaan si BBM. Wala namang ginagawa si BBM. Pinupulaan si Sara. Wala namang ginagawa si Sara. Pero, pagka speaker, ang sinaltik mo, he will use all the powers of the House of Representatives para ipitin ka. Ito katulad nito Alam nyo, ang natatawa lang ako rito, nasaan yung mga boses na nung na-convict si Maria Ressa? Freedom of expression, sinisikil. Nung hindi na rin yung franchise ng ABS-CBN, nasaan yung mga boses na yan? Porket SMNI, porket si speaker ang tinira, walang nagsasalita. Nasaan yung mga maiingay na
yung mga leftists doon, sina Lagman, sina Franz Castro, ayun, binigyan pa ng litrato ng portrait si Speaker. Anong kasipsipan yan? Alam nyo, kung disinformation man yan, di ba noon nagkaroon ng yung kay Thinking Pinoy. Pero hindi po Committee on Franchise, pananakot po yan eh. Nakakansilahin mo yung prangkisa. Nakare-renew lang. Bakit hindi sa Committee on Public Information? Maraming pwedeng gawin. Pwede ka magdemanda. Demanda mo. Si Jeffrey Celis, di ba? O, demanda mo si Badoy. Bakit legislative investigation, Committee on Franchise? Gigisahin niyo yung mga tao. And you will try to get them to reveal their sources. Sagrado po yung rule na yan sa ating media. I'm also part of the working media. I'm a member of the National Press Club. Bakit walang outrage? Papareveal mo yung sources, sagrado sa atin yan. You do not reveal your sources. Otherwise, hindi ka na makakapagbalita ng maayos. Ito po ang nakakatakot dito. Plus, ito, last na po, before I get your questions. Diba, lais lagi ng gobyernong ito. Rules-based. International law. Yung ginagawa nila na yan ay labag doon sa International Convention on Political and Civil Rights ng UN na signatory ang Pilipinas. Signatory approved ng ating Kongreso itong covenant na to. At kailangan nating panindigan ito because under the doctrine of incorporation, ang mga treaties na inaprubahan ng ating legislatura at nilagdaan ng Pangulo become part of the law of the land. At ito po yung mga articles na ito, valid and effective yan. Bakit gusto nila rules-based? Bakit gusto nila international law? Ibabalik yung ICC. Bakit yung na umalis na tayo sa treaty na yon? Itong treaty na effective pa. Niyuyura ka nila. Ito, yung Covenant, International Covenant on Civil and Political Rights at saka yung optional protocol sa Covenant na aprobado ng ating legislatura, ang legislatura mismo ang yumuyura. Ano yung kasama doon sa civil and political rights? Freedom of expression, freedom of the press. Ayun ang nananakot sila ng press. Parang sinasabi nila, hindi nyo pwedeng pulaan ng speaker kundi imbestigahan namin kayo. That cannot be good for democracy. Kaya, nababahala po kami at dapat po lahat tayong sa media ay mabahala. Dahil ngayon, SMN na yan, bukas, baka tayo na. Sabi nga ni Justice William Douglas of the U.S. Supreme Court, the liberties of none are safe unless the liberties of all are protected. So sana, yung mga mambabatas natin na mahimasmasan sila at wag nilang ipakita sa madlang people na intolerant pala ang leader ng Kamara. Hindi pwedeng i-criticize. Ganon ang kanyang magiging reaction. He will sick his dogs on anyone who criticizes him. Is that the mark of a true leader? Okay na nga yung mag-ikot siya sa palengke at maghahawak siya ng itlog niya. Itlog, di ba? May litrato siya, may hawak-hawak siya 2 itlog. Okay na sana yun eh. Pwede na natin i-tolerate yun. Kung idolo niya si Mal Rojas, wala tayong magagawa. Pero para sikilin ang press freedom, that's too much already. And I think we should all unite. This is not about SMNI anymore. This is not about Doreen Badoy. This is not about Ka Jeffrey Celis. It's about all of us in media. Salamat po. Open na natin ang floor for any questions about the issue na gusto nyong tanungin. Ang unang tanong ho, may nagsasabi dito, may plano ba ang grupo ninyong Citizens Crime Watch? Kasi lawyer kayo, pwede ba ang lawyer gumawa ng any legal action or file case to stop a congressional investigation, or it's beyond the power of courts and ano? Wala po, Boss Wilson because the power of the legislature to conduct inquiries in aid of legislation is plenary. Ano ibig sabihin ng plenary? Sabihin, wala pong pwedeng makialam under the separation of powers. That power is squarely
within the province and duty of the legislature. Although merong Yes. expanded judicial power ang ating Korte Suprema, there are still some powers that are beyond judicial review. Example, the power of the President to grant pardons and commutations. Hindi Hindi pwedeng pwede i-review yan question. ng court. Yes, hindi pwedeng i-review yan ng court. May tanong naman. May sinabi kayo kanina sa opening statement nyo na parang may procedural error yata ang Kongreso na bakit sa committee ng franchise ang investigation hindi dun sa public information. Pwede bang as a lawyer kayo, hindi kasi kami abogado, marami kayong alam sa legal terms and procedures, pwede bang questionin ng lawyer like you or NGO ng Citizens Crime Watch yun? Bakit doon linagay sa franchise committee ang investigation? Parang lumalabas sa ibang tao, parang blackmail ang dating, hindi siya search for the truth or so-called disinformation. What is your view as a lawyer? Mayroon bang paraan? Hindi po kasi discretion yan ng noong kung sinong committee, saang committee i-refer. Kahit na mali ang Walang paglagay tama sa committee. actually, in fairness, at hindi Yes. ko na sinasabing mali, procedural error. Walang tama, walang mali dyan discretion nila. Ngunit, Yes. nakikita naman natin kung bakit sa Committee on Franchise, hindi sa Committee on Public Information. Pananakot dyan, that is ang tawag dyan gunboat pananakot. diplomacy. That is a non-so-subtle warning to SMNI na pagka hindi kayo tumigil mag-criticize ang speaker, ay kakansilahin ang prangkisa ninyo. Yun. Ano pa bang ibig sabihin nun? Ngayon, ang only safeguard there, Boss Wilson, Yes. a robust na opposition. Kaso nyo, kinoo-op Yes. na yung opposition doon, yung usual noisy minority, sumisip-sip na sa speaker. Wala na. Nagbibigay pa ng painting di ba? Oo. So yung opposition sa Wala, Kongreso, pinopost na nila yung ibang partido. Gusto nila, isang partido na lang yung nasa lower house. Yun ang problema. Pag naging monolithic yung isang chamber, ay wala nang pipiyok dyan. Kasi gusto nila lagi, resolution 1414, 1414 ano yung 1414? Sorry. di ba yung sense ng Senate na inaano nila? Yung they called out President Duterte for criticizing Congress. So hindi na pala pwede mag-criticize kahit sino. Kahit former president na naging bahagi rin ng Kongreso. Hindi na pwede. Magre-resolution. Gusto nila unanimous pa. Mahilig sa unanimous 14-14 pa Ang multiples of 7, Marcos lucky number yon, di ba yung 7? Kaya 21 September 21, di ba? 7 times 3 is 21. Ito 14-14, 7 times 2, 14. 7 times 2, 14. 14-14. So may superstition pa So ito sa senaryo ng legal bilang abogado and political analyst, may patutunguhan ba itong investigasyon o harassment lang to, or pwedeng worst case scenario, pwede ba nilang alisin ang prangkisa based on one incident? Is it strong enough legally? Curious lang ako. Hindi ako abogado. Hindi nga Alam nyo, yung prangkisa, wag naman magagalit yung ABS-CBN dito Anong magkaiba nung Kasi ABS saka yung unang-una, SMNI? yung ABS-CBN nag-expire. Hindi na renew. Hindi inalis. Hindi inalis. Number 2, may mga alegasyon, wag na nating sabihing totoo, kung alegasyon na may non-payment of taxes, may a violation ng labor code. As in fact, ako mismo, I personally, nagdemanda ako sa DOLE on behalf of Jobert Sucaldito, alleging violation of labor laws. Ibig sabihin, ang prangkisa is not easily granted and it should not easily be revoked. So Dapat, yung series of violations, continuously not paying taxes, continuous, yung mga end of contract, contractual, etc. continuous disinformation, kunyari. Yung isang beses, nagkamali, pagka nagkamali ang GMA7, tanggalin mo yung prangkisa, ganun ba yun? Isang mali. Parang driver's license, nagkamali ka sa driving violation, hindi ka aalisan ng Minsan lisensya multa, agad. di ba? O mag-issue sabihan. ka ng clarification, sabihin mo, hindi po 1.8. So, hindi siya legally parang proportionate. Parang, Disproportionate yung response Parang bullying na ito Parang pinapakita nila, hindi nyo kami dapat kinikriticize. Nasaan ang freedom of expression? Di ba?
Very Sobra. interesting. Sabi ko nga doon sa aking programa, ay by the Yes. way, nabanggit mo nga pala na Yes. nagpo-produce ako. Yes. Today is the first day ng streaming ng Mama Sapano sa Netflix. Wow, congratulations. Kung may time kayo mamaya, wala kayong magawa, bili kayong popcorn at manood kayo ng Mama Sapano. Wow, producer si na Netflix. Attorney Ferdy Topacio. Nabili na Netflix, so medyo nakakabawi na. Wow. Pwede na magbigay ng hamon sa Pasko. Wow. Dito Anyway. kayo. Dito Ang tayo galing. kukuha ng hamon. May Oh, hamon well, dito eh. with pandesal. Anyway, mabalik tayo. Sabi ko nga doon sa programa ko, it's like burning down a house to catch a mouse. Ang galing. Ibig sabihin, nawiweirdohan kayo na hindi ito legitimate response to this incident. Yes, Ibig sabihin, disproportionate. Grabe. parang threat ito. Parang tinithreaten. Di ba nagagalit sila doon sa disproportionate response daw ng Israel sa Hamas? Yung iba. Parang oo. ganun eh. Pero yun eh, buhay yun. So, minsan hindi mo masisisi yung Israel eh pagka binabalanse mo, no? Pero ito, sobra naman. Ano reaction? Isang criticism, sinabi mo lang 1.8 billion yata ang ginastos mo. May nagsabi sa akin, totoo Yes. ba? Nagtanong. Nagtanong. Nagtatanong lang. Libelous bakit? ba ang tanong? Hindi. Hindi. Kung libelous, didimanda mo. Hindi naman porket nag-libel yung isang komentarista, violation na ng prangkisa. Alam nyo, in any, Yes. alam mo yan, partner, di ba? Yes. Commentator ka rin, may radio show ka rin, may TV show ito sa Margo TV. Yes. Yan, kasama si Jubes. Attorney, may tanong ako. Kasi nababasa ko kagabi bago kayo dumating dito, research ko itong issue. Kahapon nandito din si Attorney Harry Roque. Anong ang tingin nyo? Nababasa ko yung balita, pati yung ownership ng station ng SMNI by your client, Attorney Pastor Kibuloy, ginagawang issue. Ano yan? Bakit ho sinama Ewan doon? ko, ano bang problema? Pilipino naman si Pastor Kibuloy. Yun ngang foreign-owned, hindi nila iniimbestigahan sa Kongreso, di ba? Oo. Nandyan, So, nag-exist pa rin. non-issue dapat ito. Oo, non-issue. Kahit na sinong ano yan. At saka yung ownership, alam nyo, yung mga commentators katulad namin, ako nasa Aliw TV 23 ako, sa DWIC. Maraming May opinion. independence Bawat show. yung mga commentators nyo. Yung views ng komentarista are not the views of the station owner, of the franchise holder. May So, independence po kami. So unfair ito to your client, Pastor Kibuloy, na sinasama pangalan niya na not related to the issue at all, ganyan ba? Yes, oo. Ano naman kinalaman, may kalayaan po kami. Katulad sa DWIC, may mga kasama ko ron. Ay, oo. Depensa nila si ganito. Ako, kinikriticize ko yun. Oo. Ganito. Meron doon, laging nire-report yung ginagawa ni Speaker. Ako, minsan, binabatikos ko si Speaker. Meron Oo. doon, nung panahon ko, Lenny. Ako, BBM. Ganun kami roon. Hindi monolithic ang aming opinion. Nagsasulat din ako sa Daily Tribune. Oo. Minsan magkatabi pang kolom. Binabatikos yung isa, dinidepensa naman yung isa. Ganun po kami. Commentator yun eh. Komentarista kami. May sinabi Opinion kayo, yun eh. Attorney Ferdy, may sinabi kayo about, may sinabing parang justice na sinabi, do not be thin skin ba sa English, sabi niya? Public balat sa officials Tagalog. should not be onion skin. Onion skin, so hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi Kahit na pinasok mahal mo lang yan. sibuyas. Pinasok mo yan. Gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? Si Sarah, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinimanda ba siya? Wala. Wala siyang pinasarang Si Digong station. walang dinimandang, may Kahit na dinimanda ba si Digong nung kahit na panahon niya, Pangulo 6 na siya. taon? Si Cory, di ba, dinimanda si Louie Beltran. Kung sa Oo. mga, those old enough to remember. Yes. Sinabi lang ni Louie Beltran, nung si Gringo, nagtago sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Figure of speech po yun eh, figure of speech. Walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters, hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama ko kasi solid yung baseboard ko. Figure of speech nga eh. Di ba? Ano reaction naman, Attorney? Metaphor. Attorney Ferdy Topacio, ano reaction nyo? Nandito kahapon si Attorney Harry Roque, tapos nag-appeal siya sa media organizations and to all media
to come out and defend SMNI. What is your reaction? Is Yes, this your I sentiment? fully support that. Kami nga mismo ni Harry, nag-guest ako sa SMNI, Yes. siya may programa roon. Sometimes, so contradictory ang aming opinion, pero we are one in defending not only SMNI, but freedom of speech. Of Diba nga everyone. Sabi nga ni Voltaire, di ba, yung famous quote ni Voltaire, I may not Yes. agree with what you are saying, but I will defend to death your right to say it. Ganon dapat ang attitude natin mga media. But where is the outcry? Natutuwa pa nga yung iba, bakit kayo matutuwa? Kahit magalit kayo kay Pastor Kibuloy, kahit hindi kayo member ng kingdom na pinangungunuhan niya, kahit nagdi-disagree kayo sa stand, na masyadong pro-administration, lalo na pro-BBM noong eleksyon, still miyembro ng press yan eh. Ha? Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. May tanong naman ako, may nagtanong dito, what is your comment as a lawyer and as an anti-crime NGO na parang in general, ang media ng Pilipinas in the last few years have become very quiet and not like nung unang panahon na very vigilant, very critical. Ano sa tingin niyo? Totoo ba yan o sana hindi? Ikaw, Barton, ikaw ay working media ka rin eh. Tumahimik ba ang media in general? Kasi nung ibang panahon, di ba rambunctious, ano tawag sa English? Rambunctious ang media, very critical, and ano sa tingin niyo? Parang tahimik ba sa issue ito or sa ibang political and other issues? Hindi naman siguro tahimik, but ang problema pag political issue na, medyo doon nagkakaproblema eh. But yung tungkol sa mga criminal cases, hindi naman nananahimik ang media. In fact, nag-uusap-usap nga kami, yung kaso po ni Catherine Camilon. Ang pinakasusi po talaga doon, na pwedeng ma-resolve agad yung kaso, yung driver po ni Major De Castro, yung Jeffrey Magpantay, sabi ko nga, hindi ko alam kung kamag-anak kita ko o hindi, but kung nakikinig ka ngayon, sumurrender ka sa akin at sisiguraduhin ko na hindi ka maano at si Senator Tulfo nagbibigay ng 500,000 pesos doon sa makakapagturo kung nasaan po si Jeffrey. At kung nasaan man ito, dapat sumurrender na para matulungan na po itong issue na to, yung pagkawala po ni Catherine. Ang media, hindi po humihinto actually. But dito po sa issue na ito, dito sa SMNI, ang ini-scrutinize po nila kung ginamit ba ng istasyon ang kanilang pasilidad sa pag-disseminate ng mga maling impormasyon. Yun po ang inaalam nila But ginamit ba? Yung isang komentarista, halimbawa, pag nag-broadcast naman yan, mayroon pong disclaimer Di ba? Nadidinig natin, the views and opinion expressed therein. Pati mga dyaryo. Even sa dyaryo. Opinion column sa dulo. Ngayon, these are the personal opinion of the writer, not of the institution or the newspaper. Ang inaano po nila dito is yung alleged violation ng istasyon sa Section 4 ng Republic Act 11422 na nagsasabi na yung grantee shall conform to the ethics of honest enterprise and not use stations or facilities for the dissemination of deliberately false information or willful misrepresentation to the detriment of the public interest. Ngayon, hindi natin mo question yung poder ng Kongreso pagdating dito sa ganitong investigasyon. Kanino pa natin itatanong? Ginisa po doon si Jeffrey Celis kahapon at kahapon, nagsimula yung kanilang hearing at ang sabi naman ni Jeffrey, ako na may nagtatanong lamang, di ba? Siya ay nagtatanong lamang kung totoo na may 1.8 billion na nagastos sa travel expenses si Speaker Romualdez. Meron siyang natanggap na impormasyon at meron din nag-inform na galing sa loob ng House. Kung mali yun, di ina-accept niya mali at siya na may nagtatanong lamang. Pero yung pong aksyon ng Kongreso, hinggil po dito sa ginagawa nilang investigasyon, parang pagsisikil din ito sa media. Hindi dapat po gano'n na sasakalin natin ang media. Kung tayo, hindi naman siguro imbestigahan kung ginamit o nagamit, no? But sabi nga ni Atty. Perdi, yung opinion ng komentarista, hindi naman nangahulugan, opinion na rin yun ng istasyon. Di ba? Hindi Iba nagtatanong lamang. Tayo ba? Tayo mga mamamayan, even we are members of the media, pero tayo ay parte ng mamamayan. Maliban na tayo ay magtanong sa mga nasa gobyerno natin kung saan napupunta yung malalaking halaga na ginagastos nila sa mga pagbibiyahe,
normal lang na tanungin natin. Sinabi po ng Secretary General ng House na ang nagastos talaga ng House sa kanila pong travel expenditure nasa 35.3 million pesos. Yun ang sinabi. At ayon kay Speaker Romualdez, ang nagastos daw ay nasa 4.3 million. Ito naman, nagtatanong tayo kung saan nila dinadala. Lalo na aproban na po yung 2024 budget. Hindi natin alam kung magkano ang naandun pagdating sa mga confidential fund. But sigurado po, zero budget ang Office of the Vice President. Pero yung mga travel expenses na ito, tayo naman sa media, nagtatanong lamang tayo at dapat, ang ginawa po ni Speaker Romualdez, sinulatan niya yung istasyon o kaya si Mr. Celis na mali yung sinasabi na gumastos ako ng 1.8 billion. Ay di sagutin mo, but para ipatawag mo sa isang inquiry o isang investigasyon sa House at ku-question mo na yung prangkisa ng istasyon, mukhang mali na yata ito, di ba? Ay, may tanong dito mga nag-text may nanonood sa atin sa Facebook Live saka sa Zoom, na ito ba ay inisyatibo ni Speaker Romualdez or sip-sip ang mga mga congressmen na gusto pakita sa Speaker na defender sila ni Speaker? Ano sa teorya ninyo? Ano theory nyo? May ganyan ba? Maaring may sip-sip, pero the Speaker as the leader of the legislature, of the House of Representatives can say, pwede ba wag nyo nang ituloyan kasi that will put the lower house in a bad light, katulad ng nangyayari. At yung sinasabi ni Mr. Magbantay, masama bang magtanong? Talagang hindi masama sapagkat sa Article 6, Section 20 ng ating saligang batas, etong nasasaad. Yes. The records and books of accounts of Congress shall be preserved and shall be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses for each member. So, ang Constitution mismo nagsasabing dapat transparent ang gastusin ng Kongreso, not just the lower house, meaning Congress, the Senate, and the House of Representatives. Kung may nagtanong, di ilabas nila, di ba, meron naman silang spokesman, meron naman silang Secretary General. Hindi po 1.8, ito po nakapublish, ito yung gastusin ng Office of the Speaker, ito lang po yung budget. Mali po kayo, pwede ba mag-erratum kayo? Kaya nga may erratum sa ating industriya, di ba? Sorry, nagkamali kami, hindi pala 1.8, 1.7 lang. Mga ganon, di ba? Ay, may tanong kamo anong status ng libel law sa Pilipinas ngayon? Kasi may guest kami dito noon dumaan, di ko alam kung si Senator Loren Legarda o somebody, na gusto daw nila i-decriminalize ang libel law. What is the status of the libel law in the Philippines? Is it one legitimate way for the complainant to address yung 1.8 billion controversy imbes na congressional pwede kung if the Speaker feels na libel siya, di ba? Libel is a public and malicious imputation of a vice or defect. Buhay ba ang libel law sa Pilipinas? Buhay. Kung ikaw ay talagang naniniwala kang ikaw ay na-offend, ikaw ay na-damage, ikaw ay nasaktan, pakita mo naman legal yung leadership mo, wag mo namang gamitin yung iyong lower house as a bully pulpit, as a blunt instrument. Yes. Mag-resort ka sa courts kung saan patas ang lahat. Dito ayaw mong alisin sa bakuran mo Gusto mo doon sa teritoryo mo So hindi that says a lot about your leadership style. So hindi patas pag ganyan. Ang mangyayari ito, hindi patas kasi iba ang korte, iba ang kongreso. Yes. Kita nyo naman, hawak niya yung yung lower house Pag gusto niyang tanggalin sa pwesto, tinatanggal niya, expel niya, di ba? Pinocontempt nila yung isang gobernador, di ba? Kinontempt nila, etc. So, naging juggernaut hindi tama, hindi maganda po, kita nyo ang baka hindi nila nakikita o nakikita nila nagbubulag-bulagan sila. What does it say about the administration na pinsan
pinsan mo nga yung presidente bago ini-stranglehold mo yung legislature. Nawala yung check and balance. What does that say about your leadership style, and what does that say about what will happen to the country kung ikaw ay gusto mo maging presidente at naging presidente ka? So ayaw mo makikriticize ka. Gusto mo hawak mo ang legislatura, wala nang check and balance, wala nang separation of powers. That's what it says about you. Ayan. Sabi niya, dapat daw matakot o mabahala ang mass media in the Philippines. Bakit kailangan mabahala dito sa congressional investigation against SMNI? Yun nga, well, as I said, para nagkaroon na ng batas na lese maheste rito na may mga sacred cows. In a democracy, there should be no sacred cows. Kita mo sa Amerika, kahit presidente nila, i-criticize nila. Di ba yung mga late night comedy show? Araw-araw. Ginagaya pa Araw-araw pinagtatawanan ng presidente. pa, minamak pa nila, sinasatirize nila, pinaparody nila, gabi-gabi. Sa Saturday Night Live, marami. Sa TikTok ngayon, sa social media, si Trump, noong presidente, si Biden ngayon, niloloko nila. May dinidemanda ba? May tinatanggalan ba ng prangkisa ron? Franchise din ng media ron. Modeled yung ating Public Service Act dito. Yes. Under which binibigay yung mga prangkisa and related laws are patterned after the United States. Dinala yan dito during the colonial times. At marami pong laws dito na dinala mula sa Amerika, yung Insurance Act natin, Constitution Code, yung Public Service Act. Yan po, these are common law legislation, American legislation na tinransplant dito. So ganun din yun. Meron ba natanggalan doon dahil kinriticize ang presidente? Wala. O ang speaker, o ang Senate President, o ang Vice President, o sinong senador, gobernador, wala. Kasi pwede ka magdemanda roon. Doon, walang criminal libel, but you can sue for damages. Dito, may criminal libel. You can sue for libel. O, di ba? O, may remedyo lagi if you feel slighted. Sir, isang question pa. From the Citizen Crime Watch, sa inyo pong dalawa, ano po yung reaction nyo, masasabi nyo, na ngayong Marcos administration, sunod-sunod na po yung mga patayan, may mga pulis na mamaril, merong pinapatay sa bus, merong mga nawawala. Ano pong masasabi ng Citizen Crime Watch? Kasi Citizen Crime Watch kayo. How do you assess criminality now? Well, ito po talaga mga patayan na ito, medyo lately, mukhang nakikita natin parang lumalaki yung bilang. That's why dito importante po kasi yung participation, yung partnership ng PNP at other law enforcement agencies, saka po yung NGOs, like po yung sa atin, At nakakalungkot po dahil hindi lang ang nai-involve hindi lang po mga ordinaryong mamamayan, kundi meron din po mga nai-involve na mga members ng PNP at iba pang law enforcement agency. Siguro magsama-sama po tayo, yung ating members ng local media, ng ating media, yung PNP, at yung ibang NGOs. Kinakailangan po magsama-sama po tayo, magkaisa tayo na ikundin na po natin itong ganitong mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. Ngayon pong panahon, nakakapagtaka ko po, nakakapagtaka kung bakit nagkakaroon po ng mga ganitong mga insidente at tila hindi yata nabibigyan ng solusyon ng ating po mga pulis. Ngayong araw nito baka may bago na tayong uupong chief PNP pagkat December 3 ay magre-retiro na po yung kasalukuyang nakaupo. Ayun ba ang marites niya na may bago ng pangalan? Hindi po natin alam kung i-extend yung nakaupo o kaya may papalitan kasi magre-retire na po sa December 3. So posibleng i-extend, posibleng palitan. Dapat ngayong araw na ito mayroon ng anunsyo, ngayong araw it's either i-extend po nila yung term ng nakaupo or maglalagay po sila ng bago. Hindi po natin alam kung anong gagawin po ng ating Malacanang ni Pangulong Marcos kung meron siyang ipapalit ng bago. Pero dito po sa side ng PNP,
Nakakalungkot po pagkat ito nga kay Catherine Camilon, involved na naman police. Hindi naman pwede nating sabihin na isolated cases lamang pagkat pag lagi na gano'n ang nangyayari, hindi na ito isolated case. So, kinakailangan paigtingin po ng ating liderato ng PNP, ipakita nila na talagang mabagsik yung kanilang liderato laban po dito sa mga tiwaling mga members ng PNP. At yung ating laban sa krimen, kinakailangan mas lalo pa po nating palakasin. Mukhang may lumalambot yata ng konti, ewan ko lang. Pero ang sinasabi nila, yung droga bumabalik na naman. Naalis ba para bumalik? O talagang bumabalik ba? O ano ba talaga ang sitwasyon? Hindi natin masyado nadidinig yung dating kampanya ng ating gobyerno laban po dito sa droga. So, yung mga ganun po napapansin po yan. At sana, sa pamagitan po natin, sa pamagitan po ng local media, kalampagin po natin ang ating administrasyon. At po natin, palakasin po natin ang ating puwersa para malabanan po ang mga nangyayaring ganito sa ating pong bansa sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Thank you. May tanong pa sa likod. If I may just add, Yes. ang problema kasi po ay nagkakaroon ng wrong signals yung ibang ginagawa ng gobyerno. Okay. Example, yung tungkol sa communist insurgency. Bukod na sinabi na ang dami na nagsasabi na yan mismo tinuro si Raul Manuel who was sitting right here a few months ago, di ba? Na siya talaga direkta nagre-recruit para sa NPA sa mga eskwela. Tinanggal pa yung confidential fund ng Office of the Vice President. Number 2, yung amnesty at peace talk sa mga rebelde. Pag nakapag-peace talk ka, you impliedly admit the legitimacy ng ginagawa ng mga tao. Mat nakikipag-usap ka, criminal yan eh. Rebelde yan eh. They seek the violent overthrow of the present government and replace it with a socialist state. Malabong mangyari yon, pero ginagawa nila, pumapatay sila. Ang kriminal, hindi kinakausap. Kinukulong yan at pinoprosecute yan. Peace talks. Number 3, wini-weaken nila yung NTF-ELCAC. Iyan yung almost wala na nga yung communist insurgency, pawala na, winiken pa nila with peace talks. Number 4, may tactical alliance with the legitimate front of the CPP-NPA, yung mga nasa Kongreso, binigyan nila ng legitimacy. Marginalized na yan eh. Ngayon, binigyan nila ng boses, malakas pa boses, kaysa sa mga tao ng mga legitimate na mga congressmen. Yung sina Manuel, sina Franz, sina Brosas, binigyan nyo na naman ng boses. Number 4, number 5, kung ano man, ang dami eh. Meron ba namang Justice Secretary, ikaw na mismo aamin, give up ka na, ma-acquit si De Lima. What are you saying? Hindi na nagtatry ang gobyerno. Drug trafficking po ang charge. Nabigyan lang ng bail. Sasabihin mo, hindi, ma-acquit na yan. And then, na-involved din tuloy si De Lima. Sasabihin nila, there will be a day of reckoning. Akala mo siya pa biktima no? Kaya nga sabi ko, hinahamon ko si De Lima, day of reckoning. Demanda mo si Aguirre, demanda mo si Menardo Guevara. Demanda mo muna ako, tignan natin kung lulusot ka muna. Kasi ako yung kami nagdemanda sa kanya sa DOJ. Para i-justify ko kung bakit ka namin na-demanda. Kukunin ulit natin yung mga witnesses na hindi nag-recant. Harap ulit natin sa publiko para makita nila kung anong justification kung bakit ka na-demanda, bakit ka nakulong, at yung pagkakulong mo ay upheld by the highest court of the land. Didemanda mo yung Korte Suprema. Sila nagsabi, tama yung pagkakulong mo yung mga bagay na yan, nakikitang ang namamayagpag pa yung mga inaccused ng krimen, yung mga rebelde, that sends the wrong signals na this government is soft on crime, na embolden yung mga kriminal. Alam nyo, ito yung anak ko, nag-aalan law, nagta-tricycle, nag-MRT, nag-GGPO, nagbabas. Hindi ko pinapahatid sundo yan para maranasan niya. Ganun ako working student ako I know that builds character. Noong panahon ni Duterte, hindi dahil pro-Duterte ako, totoo naman yon. Sabi niya, Dad, okay na, pwede nyo na akong hindi ipasundo sa SM pagbaba ko.
ng bus. Yung SM kasi 2 kilometers from our place. Which branch? Sa Bikutan. Oo. Pwede na ako mag-tricycle. Kasi dati nakakatakot yung tricycle, nung panahon ni Aquino, yung mga tricycle ang courier ng Shabu. Sasabihin lang nung pusher doon sa tricycle, etong 100 piso, 200 piso, ito yung pakete, ito yung address, deliver mo. Natigil yun. Kasi yung leader noon, napatay. Nanlaban eh. Pero, nawala yun. Yung sekretarya ko noon, Sir, alas 6, Sir, uwi na ako. Hindi ako pwede mag-overtime. Bakit, Sir? Nakakatakot sa amin, maglalakad ako roon. Nagkakapag-overtime na, wala nang gulong. Ngayon, ayaw na namang mag-tricycle nung anak ko. Ayaw na namang mag-overtime nung sekretarya. Kasi natatakot na naman. Yun po ang klima. Sila sinasabi na, kay ganito, kay ganon, bakit daw igagaya kay Duterte? Paano hindi gagaya? Nagwo-warzen. Hindi naman sila nag-jeep, hindi naman sila nagbabas. Wala naman sila sa field. Hindi naman, sila may driver, may security. May bulletproof. O tayo mga pangkaraniwang mamamayan ang nasasabak dyan. Ako pag nagre-reklamo tayo, magagalit sila, patatawag mo sa Kongreso. Anong klaseng administrasyon to? Alam nyo, ako, final word na lang to, I feel so passionately about this kasi yung mga nagsasabi diyang loyalista daw sila, kami po hindi namin iniwanan ng mga Marcos, I'm not ashamed to say, kasi if only for the fact na naniniwala kami na illegitimate yung ouster ni Pangulong Marcos Sr., ni Cory Aquino, extra-constitutional yun. Hindi dapat nangyari yung people power. Hindi po kami umalis dyan. We were hoping that someday soon, yung buwisit na buwisit kaming narrative ng mga dilawan na diktador si FM, ganito, ganon, etc. ay mabibilay. Sabi namin someday, all lies will vanish. Nagkaroon na ng pagkakataon ma-redeem yung Marcos name nitong anak niya. Anak no less. How many people have been given that opportunity? Very, very few. Si Pinoy, si GMA, presidente ang ama, naging presidente yung anak. Ni-squander na nga ni Noy Noy yung legacy ng nanay niya, whatever legacy that is. Eto, sa halip na ipakita niya hindi authoritarian, libertarian, maganda pamamahala, walang corruption, walang kriminalidad, na alam namin yun ang totoo nung martial law, disagree or not, ganon yun ang aking yun ang aking experience, sinayang niya yung opportunity, and history seems to repeat itself. Those of you old enough to know, di ba, one of the issues, hindi ko sinasabing totoo, one of the issues noon against Ferdinand Sr. was yung panghimasok ni Cocoy Romualdez, yung tatay ni Martin. No, history seems to be repeating itself. Mukhang Romualdez na naman sisira sa Marcos. Nanghihinayang lang ako kasi all along we thought that mako-continue yung dati. Ang nangyayari, sorry to say mukhang tama si Pangulong Duterte, he is a weak leader. Kung hindi niya ma-handle itong mga ganitong mga problema, he does not have his hands on the reins of government. Attorney Topacio, can we get your legal opinion doon sa sinabi nyo kanina na itong nangyayari sa Congress, hindi lang intended nakaumang sa isang media entity, kundi sa kabuuan ng media, and using the separation of power, and according to you, that is the facts, that congressional inquiry in aid of legislation is plenary in nature. So, pwede ba tayong tumakbo sa korte using the provision of the Constitution, Article 8, Section 1, Paragraph 2, and I quote, judicial power includes the duty of the Court of Justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Can we use this provision? Sa process of making a law or any legislative action, hindi Let me illustrate para siyempre talagang itong konseptong to mahirap inawaan Halimbawa, ang Kongreso ay may ginagawang batas,
Siguro, talagang emphatic na, talagang obvious na unconstitutional. Lahat ng bansot katulad ko na 5'2" pababa ay ikukulong. Obviously unconstitutional. Kapag yan ay nasa Kongreso pa at pinagtatalunan pa nila, pinagdedebatihan pa nila, you cannot go to court at sabihin, uy, court, pigilin nyo yung Kongreso, magpapasa ng batas. Kahit na mali. Na lahat ng bansot katulad ko, ikukulong daw ng 1 taon. Obviously, unconstitutional yan, di ba? Pag pumunta ka sa court, sasabihin ng court, ano gagawin namin dyan? Ikarapatan nila magpasa ng batas. Kahit na mali, walang makapigil. Oo, magbotohan sila. I-transmit nila sa Pangulo. Hindi natin mapipigilan yan. But once that is signed into law, yan, pwede ka nang pumunta sa Congress. So, yung ginagawa nila within their own territory, kumbaga. Within their own time. Within their own house, ay hindi natin pwedeng pigilan yan. Pero pag may epekto na sa ibang tao, case in point, very recent, yung case of Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, na lumabas a month ago yata sa Korte Suprema, di ba? Ito yung formally, yung pinakulong. Yung abogado ni Ong, balita ko, malakas daw ang sex appeal noon eh. Pumunta sa hukuman, sa Supreme kayo ba yun? Hindi. Balita lang naman. Sabi nung abogadong malakas ang sex appeal, mali ho yan, grave abuse yan, may naapektuhan ng third party. I-invalidate nyo yung pagkakulong. Anyway, napakawalan na, etc. Pero naglabas ang Supreme Court, sinabi niya, grave abuse yung ginawa ng Blue Ribbon Committee headed by Senator Gordon sa pagpapakulong dito kay Lincoln Ong, mali. And we invalidate that order. Kahit moot and academic na, naglabas pa rin sila ng guidelines na hindi pwedeng gawin ito at ganoon kahit Congress o kahit legislative inquiry. There has to be a limit and the rights of the resource persons have to be respected. Modesty aside, that is landmark legislation. Doon nilagay ng korte ang guidelines ng anong parameters ng pagpapakulong sa ng legislative sa isang resource person, and to enhance the doctrinal power of that decision, unanimous po yun. Walang dissenting opinion doon. By a unanimous court and bank. So meaning to say, attorney, itong nangyayari ngayon sa Kongreso involving the legislative franchise review, makakatakbo lang yung aggrieved party pagka nagdesisyon sila which is adverse to the Yes, party. So walang ibang legal recourse ang SMNI. Kung maliit, mabuti malaki ang SMNI. Kung maliit na dyaryo ka, maliit na radyo, baka magsara ka na pag ganyan. What do you think? Wala bang other legal recourse ang... Wala. Hindi natin pwedeng pigilin. Even the rights doon, yung right to counsel naman, we bulong movement lang yun eh. Hindi pwedeng magkasalita ang counsel doon. Kaya nga sinasabi ko, directed yan against media in general, sinasampulan nila ang SMNI. Ito mangyayari sa inyo pagka kinriticize nyo si Speaker. So effectively, nagkakaroon ng lese majeste law. Hindi mo pwedeng i-criticize. May mga sacred cows, may hindi ka pwedeng punahin, kundi lagot yung prangkisa mo. Ganon ang message niyan. Very clear. At bulag ka lang kung hindi mo nakikita yan. Very clear. Ay, follow-up question niya. Magandang umaga po. Taga-radio yan, di naman boses Mr. niya. Sex Appeal. Isa naman may boses. Yung boses naman niya may sex appeal Pwede po daw. bang umapila? Yan, Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Kay Sir Jigs magpantay. Sir Jigs, by December 3 ang pagre-retiro ng ating pong kasalukuyang PNP chief. If you scale 1 to 10, 10 ang highest na score. Yes. Paano mo bibigyan ng score itong si PNP chief Benjamin Lacorda? And for how many months na saan yung pagiging kayong dalawa mag-rating. Pagkatapos siya si Attorney Party. If you scale 1 to 10, 10 ang highest. Yan, 1 to 10 rating. Bilang isang grupo po na Citizens Crime Watch. Yes, evaluation, assessment. 1 to 10, siguro 8. Ilan po? 8. Mataas Kayo naman, Attorney Party. 1 to 10 rating. 7. 7. Why 7 and 8? Kay ano muna, kay Sir Jigs. Why 8? Bakit 8? Pero kanina sinasabi nyo, mataas, bumalik na naman yung mga
mga operasyon, illegal drugs, blah blah blah, kung ano-ano pa. And you still giving him as aid. Yes, bakit? Hindi lang naman po yung hindi naman natin pwedeng i-rate lang sila sa mga nangyayari pong krimen, merong iba din meron ding ibang bagay na nakikita natin na okay naman yung ginagawa po ng PNP. At even yung pagdisiplina po sa mga kapulisan. Meron din, kaya lang siyempre may mga problema rin na hinaharap. But sa kabuuan, nakikita ko naman na sincere naman po yung ating Chief PNP at yung ating pong kapulisan sa kanila pong ginagawa as far as anti-criminality is concerned at iba pa mga bagay. Kaya nga lamang lately, yung nakikita natin bakit mukha yatang dumarami. Po ang lalo na tandaan po natin, pag malapit na po ang Pasko, even yung mga petty crimes, lumalaki po, tumataas po yung kriminalidad natin. Kung malapit na po ang Pasko, pagkat alam naman natin, marami po naghihirap natin mga kababayan. At kung minsan yung po ang sinasabi nilang dahilan kung bakit sila ay nakakagawa ng kasalanan. At even yung kidnapping, ako may kausap po ako doon sa aking tanggapan, meron pong pumuntang isa. Siya ay isang negosyante. Yung kanyang anak, nakakalungkot po pagkat nag-iisang anak, nakidnap po yon at ang hiningi po ay 100 million na ransom. Nakapagbigay na po siya ng 50 million pero still pinatay pa rin po yung kanyang anak. Nakakalungkot at hindi na po siya nagpatuloy pa sa kanyang criminal complaint. Parang pinasayos niya na lang yon. Pero ang nakakalungkot na-discover niya yung involved na nag-kidnap sa kanyang pong anak, kumpare niya pa at isang uniformadong pulis. Pero ngayon wala nang serbisyo. Mukhang nag-retire na. Pero still pulis pa rin. So yung po mga ganon. So ang sabi ko nga, yung ating meron tayong grupo sa PNP, yung integrity monitoring, this is a separate group sa Philippine National Police na siya po yung humahabol sa mga scalawags. Dapat nito mas palakasin pa po natin yung internal affairs. At yung internal affairs service po ng PNP, hindi lamang sila kontento na every year magkakandak sila ng inspection, magkakandak sila ng evaluation. Dapat from day-to-day activity ng bawat kapulisan, yun ang minomonitor nila. At umiikot sila sa mga istasyon para masiguro na yung mga pulis natin sumusunod sa tama. Alam naman natin, ang dami mga pulis na hindi kontento sa sweldo nila. But sa kabuuan po, ang Philippine National Police medyo okay naman at sabi ko nga yung 2% yung mga nangyayaring mga aligasgas, mga nangyayaring pong krimen, doon sila po may konting pagkukulang. Alright. Attorney, Yes, Rambo Labay ng DCXR. Attorney, para mawala yung agam-agam ng ating mga kababayan kasi iba-ibang mga dahilan kung bakit tinanggal. Merong sinasabi dahil sa politika, may sinasabi diversionary tactics. May malaking issue na gustong patayin, ida-divert dito sa malaki. Marami pang mga iba-ibang mga dahilan. No? Ano ang sa tingin nyo, attorney, para dito sa SMNI? Meron ba talagang batayan? Dahil lumalakas na ang mainstream media. Nagkaroon ng labanan between social media and mainstream media. Para bang sinasabi, pag mainstream media, fake news yan. Ang social media, yung mga vlogger, yan ang totoong balita. So, sa tingin nyo, bilang abogado, may mga legal bang batayan ang Kongreso para kahit papaano makikita natin natanggalan ng prangkisa o personal lamang yung kanilang ginagawa dahil nasisikil yung kanilang mga personal na interes, attorney? Maganda tanong niya. Ang tanong niya, legitimate ba itong ginagawa sa SMNI o namumuliti ka lang? Ito ay bullying ito. This intends to send a chilling effect sa media. Kumbaga sa West China Sea, wina-water cannon tayo Hindi siya direktahang putok ng kanyon, pero this is a threat na ito mangyayari sa inyo if you criticize the speaker. Lahat pulaan nyo na, pero pag speaker, imbestigahan namin kayo. At hawak kami ni speaker.
monolith kami rito, juggernaut kami rito. Walang walang opposition dito. Lahat sama-sama, makakaliwa, lahat traditional politicians, lahat kasama rito. Kayang-kaya namin kahit sino, kaya wala kayong laban sa amin. Yan ang message na pinaparating dito. And if we do not resist now, slowly but surely, we will be whittling away the freedom of speech and freedom of press in this country. Parang yung sinabi ng Holocaust, di ba? Yung Holocaust yung kinikwento ng matanda. Yung mga Hudyo na inaapi noong panahon ni Hitler. Talagang grabe yung discriminatory laws doon, ano? Ewan ko kung bakit sinasabing sympathizer daw ako ni Hitler, kung pulaan ko si Hitler sa mga writings ko. Anyway, sabi niya, they came for my neighbor. I did not say anything. Kasi iba. Then they came for my relatives. I did not say anything. Yes. When they came for me, there was no one left to say anything. Baka yun ang mangyari. Huwag tayong papayag. Because ang media, with the failure of the legislature na mukhang kontrolado ng isang pamilya at ang nalalabi na lang ay judiciary, it now becomes imperative for the press as the fourth estate to act as one of the checks and balances of the government. Hindi pwedeng, we cannot abdicate this right, otherwise we will become an authoritarian government. Or a monarchy. Attorney, follow up. Yes. Anong implication sa tingin nyo itong ginawa sa 2028? Anong basa nyo? Happy ending ba? O meron ba kayong nakikita? May implication sa 2028 yung ginawa nito may connection ba to? Kamara. Meron bang implication dito sa 2028? Maganda tanong yan. Happy ending ba? Konektado ba to sa presidential election? Analysis nyo. They are eliminating all potential rivals, including news organizations that do not adhere to their narrative. Alam nyo kasi, eto, analysis ko lang to, you feel free to disagree. Ito lang nakikita ko, no? Kasi nung lumaban si Romualdez, gusto magpresidente niyan kulang na lang ilagay yung litrato niya sa butil ng bigas saka sa shell ng itlog O, di ba? Nung tumakbo yan, na senador, di ba, yung malasakit ni Martin, wala naman nagmalasakit natalo Ang laki ng ginastos niyan. I know that for a fact. May mga mutual friends kami na alam yung ginastos niyan. Nakita niya kung hindi siya mananalo ng ganon, senador nga hindi manalo, the only way for him to win as president is to run virtually unopposed. Hindi siya kasi malakas, kaya dapat walang kalaban. He cannot rely on his own strength. Therefore, he will destroy all potential threats, all potential rivals. Ito analysis That is the only way he will win. So, kaya kinukuha niya lahat ng media organizations. Meron na siyang journal group, di ba? O, meron pa siyang radyo. Ang dami niyang binibili. May construction pa siya, di ba? Itong release sa best friend ninyo na former Senator Laila De Lima, konektado din ba to sa usaping ganyan? Well, hindi ko alam. Kasi parang pinapakita nila na lahat ng ginawa ni Duterte mali At saka ang ginagawa nila, lahat ng tao gusto nila maging kakampi para wala nang pagkuhanan ng suporta yung other potential candidates. Yun ang ginagawa nila Ayaw nilang confidential fund kasi sisikat si Sara pag mapipigil niya yung mga recruitment sa schools. Then kakampi pa nila yung mga leftist. Lahat kakampi nila. Pero nakakalimutan nila yung universal wisdom, that a friend to all is a friend to none. Yes. Oy. Yes, sir. Magaling na radio host yan, Magaling na radio host. Institutional living legend na yan. Kita nyo, buhay pa. Mukhang alamat na. Tinan nyo boses niya, pang radio. Isang tanong lang, Tony. Itong nangyayari ito, sa aking analysis kung kayo po ay sasangayon, ang target talaga rito sa SMNI, yung gikan sa masa ni dating Pangulong Duterte, na yan po ang instrumento para birahin ang administrasyon. Ano ang pananaw nyo dito? Exactly. Yun nga ang sinabi ko ka Eli, At tinatanggal nila lahat ng potential threats, lahat ng potential rivals, lahat ng potential sources of support para sa kalaban. Para practically, siya na lang ang kandidato. This early, pinaplano na nila. Yan yun Obvious naman It's not rocket science, sabi nga ng mga bata, di ba?
obvious naman na kitang-kita naman natin ang pakay. So, we cannot allow that. Pwede naman siyang tumakbo, wala namang problema. He's welcome to try his luck in the presidential derby in 2028. Pero, wag naman sa mga ganitong means. Kaya lang, eto atin-atin lang, wala namang nakikinig, you know? Sabi nga ni Bonaparte, if your enemy is making a mistake, do not stop him. Kung pinapakita na niya kung anong likaw ng kanyang bituka ngayon palang early, na kahit yung mentors niya, yung mga tumulong sa kanya, yung tumulong sa kanila, yung nagsakripisyo para sa kanila, katulad ng SMNI, na SMNI versus almost all ng mainstream media, ay kaya nilang ganituhin, si GMA kaya nilang ganituhin, si Sara na umatras sa Pangulo para magkaroon ng unity team na binroker ni GMA, kaya nilang ganituhin. I'm not saying dapat utang na loob, pero yung virtue utang na loob, kung wala namang, kung hindi naman makakaapekto sa serbisyo publiko, that is a virtue. In any society, hindi lang naman sa atin, di ba? Di ba? Walang lipunan, walang sibilisasyon, walang bansa na maganda yung sinasabing iyan ay walang utang na loob. Hindi, never naging virtue yung walang utang na loob sa kahit anong society, kahit anong value system. The debt of gratitude is always a virtue. Kundi din naman ang mapapahamak ay taong bayan, magpakita ka naman ng magandang asal. Sabi nga, hindi ko sinasabi kung sino to, di ba sabi nga ni yung cryptic message ni Inday Sara, sa imong ambisyon, don't be tambaloslos. Ulit, anong ibig sabihin tambaloslos? Ano yan Visayan word, ano? Yun nga, ginugol ko pa yan. Ito pala parang mythical creature, parang tikbalang na nanliligaw. Na deceptive, cunning. Thank you kay galing sa Iloilo, professor and lawyer and medical doctor Leomil Aportadera. Ano siya, lawyer na yan, doktor pa ng medical doctor, professor sa Iloilo. Sabi niya, Attorney Ferdy Topacio and Mr. Magpantay, sabi niya, let them do so in persecuting SMNI. Sabi niya, SMNI will be given national coverage in the Pandesal Forum and in all media. Sabi niya, badge of honor to be persecuted daw. Ako naman nagtataka, if some people never learn, di ba? Di ba sabi nila, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Nakita niyo na yung ganyang style nung panahon ni Noynoy. Lahat ng powers of government ginamit para ma-elect si Marojas. Unfortunately, unless at tingnan natin yung pagpapalit ng Smartmatic with Dominion, baka may Trojan horse dyan. Ako medyo kinakabahan ako no? Unless may massive fraud na ma-override yung will ng majority. Alam nyo, nakita na natin kay Rojas, nakita na natin sa maraming pagkakataon. Kung ayaw talaga sa'yo ng tao, kahit anong gawin mo, kahit anong laking gastusin mo, hindi kayo boboto At alam nyo, ang problema sa speaker, parang, ewan ko sa inyo pero sa mga nakakausap ko, mga political observers, parang ang tingin nila kapag speaker ka, ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Tingin lang naman ito hindi ko sinasabing hindi mapagkakatiwalaan Bakit Kasi sabi nila, in order to become speaker, you have to do so many compromises, wheeling and dealing and horse trading, kaya wala silang kumpiyansa, kaya walang speaker na naging Pangulo. Umpisahan mo na kay Mitra. Of recent memory lang, wag na yung before the wala pa nga. Mitra, di ba? Kamote. Joe de Venecia. Yes. Manny Villar. Puro naging speaker yan, pero wala di ba? Yun ang image kasi pag speaker ka, trapo ka Sana nga maiba na. Kaya lang, some people never learn, wala na tayong magagawa ron. Kung ganun talaga ang nature mo, diba? A leopard cannot change its stripes. May tanong tayo dito, Attorney Ferdy. Thank you Thank you, Kaeli thank you kay Attorney and Dr. Leomil Aportadera ng Iloilo. Good morning po. Una-una, salamat kay Kuya Eli Saldar. Ngayon ko lang siya nakita in person. Idol ko yan. Sikat sa media. Opo.
Okay, gusto ko lang pong itanong sa dalawang magiting nating tagapagsalita. Baka po pwede, sabing gano'n ng mga netizen, yung po bang pananahimik na lang, instead na magdakdak, ay makakatulong daw po ba in the future if ever na gusto nilang mag-lead ng gobyerno? Kasi ngayon po nangyayari yung mga leader ng gobyerno natin nag-aaway-away na. So if ever na tahimik, instead na dakdak, kasi ako disappointed po ako, Speaker Romualdez, because Kring Gonzales is one of my friend and partner before, no? Nung kami teenager. Christina Gonzales, Romualdez, sister-in-law, okay. Sister-in-law ni Speaker. Opo. Yeah. At yung bubang pananahimik ay makakatulong. Kasi alam nyo, minsan yung mga maiingay, sila ho ang may mali. Kadalasan na. Thank you. Anong comment nyo na may ingay na daw ang politika? Malayo pa election. Malayo pa talaga, 2028. Matutuloy ba yon? Hindi natin alam. May tanong kayong ganyan. May alam kayo. Pero may kasabihan na mas mainam pang wag ka na lang magsalita kung hindi ka rin lang makakatulong. Wag ka na lang makapanira. Merong ganon. Pero tayo po, hindi tayo dapat manahimik. Kinakailangan iboses po natin. Lalo na sa media, hindi ka naman pwedeng mananahimik ka lang, di ba? Kinakailangan sabihin natin kung ano ang gusto nating sabihin. Kaya nga meron tayong freedom of expression, di ba? Sabihin natin, huwag tayong manahimik. Lalo po sa mga nangyayari ngayon, mula sa korupsyon, sa krimen, at iba pa mga nangyayari po sa ating bansa. Kinakailangan iboses po natin yan. Ang bilin nga sa amin ni Senator Rapi Tulfo nung isang araw, wag matakot. Kinakailangan wag tayo matakot, at wag rin tayo mananakot. Yung iba naman kasi sinasabi, Wag tatakot sa wag mananakot. Wag matakot, wag manakot. At i-maintain natin yung ating integridad. Yun lang naman no? So, yung pananahimik, siguro sa iba pwedeng manahimik na lang kasi kung hindi naman nakakatulong yung sasabihin mo. Pero tayo po, sa atin, hindi tayo dapat manahimik. Kinakailangan pumoses tayo at ipakita natin po yung ating tapang. I think the reason kung bakit marami nagagalit ay yung BBM Sara ran on the motto of Uniteam. Pagkakaisa. So, there was a tacit promise to the Filipino people na kapag etong team na to ang inihalal nyo, that team, meaning yung grupo ng mga Marcos, ng mga Duterte, ni na GMA, kung sino man na koalisyon, who made that team possible, they will work in tandem. Sama-sama. Ngayon, hindi ka naman inaano ni Sara, hindi naman katulad ni Lenny, hindi ko populaan si Lenny for anything, but hindi naman si Lenny na openly antagonistic dun sa presidente. And yet, inappoint siya twice ng presidente, di ba? Nakikisama naman yung tao, hindi ka naman kinikriticize. Si Lenny nga, pumunta pa sa abroad, tinira pa yung EJK. Hindi naman hinaras. Remember, si Manny Luna, Attorney Manny Luna ng yung Presidential Anti-Corruption Commission. Noong sinabi ni Manny Luna, Attorney Manny Luna, na iimbestigahan daw niya si Lenny dahil kumukuha ng kontribusyon para sa relief goods. Corruption daw yon. Anong ginawa ni Digong? Tinanggal si Manny Luna instantly. You're fired. Hindi ko alam yun. Nakalimutan ko. Record yun. Alam niyo yun. Mga nasa media kayo alam ni Mr. Eli kasi co-host sa radio. Di ba? Noong may sabi, i-impeach daw si Lenny dahil sa kami, VACC ako noon Kami nagsabi, impeach natin si Lenny dahil yung sinasabing palit-ulo doon sa UN. May mga congressmen na willing. Anong sabi ni Digong? Wag! Siya nagsabi na wag. Guluhin ng ang sitwasyon. So in fairness, walang impeachment pala, no? Wala. Diba? Kalaban yon. Eto, kakampi, supportive sa'yo. Titirahin mo ng issue ng confidential funds. Paano pa impeachment pa. Pailalim pa Una, sasabihin
sasabihin mo, bibigyan ka namin, pagkatapos nung tinanggap, gagawin mong issue. Kung kalokohan yan. Ha? So, suportahan ni Sandro, pagkatapos, titirahin niya si Duterte. Di ba? Yan, makikisama kayo doon sa mga kritiko ni Duterte. Meron pa kayong ICC, meron pa kayong impeachment. Tatanggalin niyo si GMA. Kayong nangakong unity, pagkatapos bibirahin nyo itong mga to. This early, nakikita ng taong bayan yan. Kaya, there is much discontent. Kaya, huwag kayong magtaka kung yung approval level mo ay bumababa. Ganun po talaga Ayaw ng Pilipino ng traidor. Very thought-provoking political analysis from Attorney Purdy. News po, Yes. sa PMI News. Sir, kayong tatlo po dyan ay mga veterano na po, mga mamamahayag. At lahat naman siguro dito, puro mga media. So, ang pinaka-concern ko po sa tanong ko is yung rampant na pamamaslang sa ating mga kapatid sa hanap buhay. Ngayon, ang Citizens Crime Watch po ba, ay meron ba kayong inisyatibo na magkaroon man lang ng pagkikipag-ugnayan sa PNP at saka Armed Forces of the Philippines para ang lahat ng mga media magkaroon ng libreng training? Paano bumaril, paano i-defend sa ating mga sarili, and at the same time, yung marksmanship or responsible gun owners. Yung ating po mga chapters nationwide, sila po ay mayroong MOA o Memorandum of Agreement sa mga local police forces natin. Kung wala man, but sila ay nagtutulungan. Yung po ang initial na ginagawa natin ng Citizens Crime Watch. Katulong po tayo ng PNP sa pagpapapatrolya at pagsasagawa ng mga activity na may kaugnayan po sa crime prevention. But yung pong problema natin kasi sa krimen, ako para sa akin kinakailangan i-review po natin ng ating mga mababatas yung ating criminal justice system. Hindi lamang yung pag sinabi natin criminal justice system, dapat para itong isang makina na umaandar, Ano na yung 5 pillars ng criminal justice system natin? Yung courts, yung korte natin. Una na yung law enforcement, yung court, yung prosecution, yung ating Bureau of Correction, di ba? And yung community, pinaka-importante doon. Pero kinakailangan siguro ma-review natin yon at tingnan natin kung saan tayo may malaking pagkukulang. Kasi gaya sa law enforcement, nakikita natin involved mga pulis, ibang mga members ng law enforcement agencies, even sa mga traffic, di ba, mayroong mga problema. So, yung law enforcement natin, i-review natin kung gaano ka-effective sila. Yung ating court, halimbawa, hinuli ng pulis, pag dinala naman sa prosecutor, may problema naman sa prosecution. Na okay naman doon sa prosecution, pagdating naman sa korte, nagkakaroon ng arigluhan. Naareglong na, natapos na yung kaso. Pagdating naman sa Bureau of Correction, even sa loob mismo ng facility, mayroon nangyayaring mga krimen. So, yung ikalima, yung community natin. Ano ba yung papel natin bilang community? Kasama na doon po yung media. Ano ba ang dapat natin gawin? So, yung buong sistema po ng ating criminal justice system, kinakailangan i-review po natin yung kanya-kanyang papel, tingnan kung gaano sila ka-effective at anong mga dapat pang gawin. So nakikita ko po medyo hindi masyadong gumagana yung makina. Ang isa pong sasakyan, pag may diferensya yung isang parte ng makina, hindi masyadong gagana, hindi masyadong mabilis yung kanyang pagtakbo pagkat mayroong problema. So yun po sa nakikita natin sa Citizens Crime Watch, kinakailangan i-review po natin yung ating criminal justice system. At siyempre, yung ding ating mga mambabatas, imbes na mag-indulge sila, mag-engage sila sa mga sobrang pamumulitika, tingnan naman ninyo yung problema ng taong bayan. Hindi yung puro nalang pamumulitika, kung malapit na naman ang eleksyon 2025, puro politika na rin lang ang iniintindi. Mabuti pa pag budget hearing, 100% na andyan sila, ang attendance nila kompleto. Pero pag ibang problema ng taong bayan, tingnan ninyo kukunti ang nakaupo. Ang karamihan sa travel. So may problema tayo So, ito na naman tong sa nadinig nyo po ba yung pahayag ng spokesperson ng NTF-ELCAC sa Western Visayas, isang prosecutor. Ang sabi niya, dismayado siya bakit
kung kailan lupaypay na, kung kailan dapang-dapa na ang mga kalaban, saka pa mananawagan ng peace negotiation. Yung mga ganon, di ba? So, napakarami pong mga dapat iayos natin. Itong mga mamubatas natin, sila po ang una nating tingnan pagkat napakarami po rin problema ng ating Kongreso. Pagkat maraming dapat asikasuhin, maraming dapat atupagin itong ating mga mamubatas. Pero mabuti na lang pag budget hearing kompleto at talagang lahat nag-a-attend, di ba? So, yun, dapat ito tingnan natin at tayo naman, yung ating nakikita, huwag tayo matakot, iboses natin, di ba? So, napakaraming dapat talagang ayusin. Sir Jigs, mayroon bang inisyatibo ang Citizens Crime Watch na magkaroon tayo ng training? Sa mga media lang, intended to all media. At libreng bala, libreng seminar. Self-defense and safety. Para sa media. Unang-una, iniimbita ko po kayong sumali sa Citizens Crime Watch, yung mga members natin ng media. Siguro pag-uusapan natin yung training. Anyway, kahit naman hindi kayo sumali sa Citizens Crime Watch, yung media, binibigyan naman talaga ng protection. Ewan ko lang, ako, nag-apply ako ng permit to possess. But until now, wala pa. Kano matagal na kayo? Member na ako ng Citizens Crime Watch, member pa ako ng media, hanggang ngayon, wala pa akong aprobadong permit to possess. Kano katagal na? Aba, almost 1 year na. Application? Oo. So, yung mga ganon, di ba? So, kinakailangan tayo magkapit-bisig at pagtulong-tulungan natin kung paano natin mapoproteksyonan yung ating sarili. Kasi sa totoo lang po, ang mga pulis, saka po yan darating pagkabulagta na po ang mga kapatid natin na pinag-iintrisan. So, thank you. Opo. Inamin naman ng pulis kaya binigyan tayo ng pribilehiyo para mag-possess firearms. Ang problema din po isa, Sir Jigs, attorney, ang binibigay po ng PNP na firearms to carry license, 2 years lang po. Magbabayad ka ng 6,600. Actually, kahapon lang po nag-end yung Comelec gun ban. At sa Comelec din, pahirapan din po ang pagkuha kung kani-kanino ka pa lalapit para makakuha ng gun exemption during election. Thank you. Maganda yan. Next time, imbitahin natin yung new sec in charge of journalist protection. Pero maganda, dahil na-mention niya itong topic na to siguro dahil nakatatakot siya dahil sa threat sa SMNI, sa tingin niyo. Kaya naisip niya itong tanong na to. Alam niyo, yun nga ang parang ating problema, yung messaging, bakit hindi dadalas yung assault sa media? Iniisip ng mga tao, ito nga speaker, napipikon, pinapaimbisigahan yung media. Kami, wala naman kaming lower house na para mag-imbestiga. We will take matters into our own hands. Katulad ng sinasabi ni Jigs, yung sinasabi mo, bakit pag-iinitan mo yung mga media, mga professionals, mga businessmen na nag-a-apply ng baril? Gagamitin ba naman noon yung baril nila sa kalokohan? Yung mga luko-luko na nanunutok, yan, sunod-sunod halos, nanunutok ng baril, yung isang bata, binaril, di ba? Noong isang tao, ba't hindi yun higpitan nyo? Bakit nakikipag-usap kayo sa mga rebelde na may baril? Wala naman lisensya na binabaril, hindi lang may baril, binabaril, pulis at militar. Kinakausap nyo pa, binibigyan nyo pa ng amnesty. Yun ang messaging. What does that say? Okay lang kasi ang media, pag may disinformation, imbestigahan natin. Kami naman, wala kaming imbestiga, birilin na lang namin. Yung mga ibang politiko, wala naman kami magamit na weapon, hindi naman kami speaker. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinesend na message na ang media ay pagka you do not agree with their point of view, pwedeng i-assault ang media legally or physically. Yun ang dapat mabura. Yun ang dapat itanong kay Paul Gutierrez. Anong reaksyon niya dyan? Anong reaksyon ng National Press Club na dating pinangungunuhan niya? Di ba? Nagpo-broadcast, binabaril. May tanong ba pala related sa kaninang mga complaint ninyo, Attorney Purdy? Itong balita na i-revive or gusto ng ibang mga legislators ibalik ang ICC investigation against former President Duterte. Kasama ba din ito sa 2028 and SMNI case na to? Parang, what is your reaction as a lawyer? Para sa akin, from out of the blue yan
alam nyo, ako nga nalilito eh, ano ba tong gobyernong to? Nag-good cop, bad cop ba ito? Alam nyo naman yung good cop, bad cop eh, di ba? Aha. Good question. Oo, kasi sinabi na ng presidente, inutusan na yung Solicitor General, disengage from the ICC. Here comes yung legislature na kontrolado ng kanyang pinsan, sasabihin, balik tayo sa ICC. Parang, where did that come from? Di ba? At since ang nagseset ng foreign policy, wala namang masama na magkaroon ng resolution, non-binding naman yung sa lower house. Kanya lang, hindi ba pwedeng mag-speak with one voice? Hindi ba mahalay na ang ating gobyerno ay hindi united? Sabi nito, bumalik sa ICC. Sabi ng presidente, hindi babalik sa ICC. Dahil lang, gusto nyo pag-initan si Duterte. Sabi ko nga, since prospective ang application yan, sabi ko nga doon sa isang tweet ko, sige, ibalik nyo na yan, imbestigahan na rin natin yung Mama Sapano, yung Dengbaksya. Sige, imbestigahan na natin lahat yan. Kasi mas maraming namatay. Diba? Doon sa sa Dengbaksya, mga batang paslit pa yon. Imbestigahan na natin lahat ng mga crimes against humanity. Ibalik nyo na. Kaya lang, kahina-hinala talaga. It's so disingenuous eh, It's so disingenuous. Kitang-kita, nakakatawa na eh. Very thought-provoking mga analysis. Isa, bago tayo mananghalian, sige, may isang last question. Yan. Yes. 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 Citizens arrest? Kasi actually, malaking tulong din po ito sa mga sa mamamayan, yung citizens arrest. Paano po ba to i-implement na hindi po madedehado yung gumawa nito? At pangalawa po, attorney, gusto pong pasalamatan yung mga pulis na nandun sa lugar namin. So, ibig sabihin, hindi lahat ng pulis ay saan lugar ninyo? Anong siyudad? Quezon City, Barangay Payatas. Ayan. Alam niyo po, marami yung magagaling na pulis, hindi lang ho nami-media. Dahil ang kadalasan na nami-media, yung mga bad guys, hindi good guys. Thank you. Yun ang mabigat eh. PNP chief, mabait din. I have full faith in our police organization. Galing nga ako dyan sa DILG at kilala ko maraming pulis. Maayos naman. Hindi, ang citizens arrest po ay nasa batas yan. Ito ang mga instances na pwedeng mag-citizens arrest. When there is actual commission of a crime. Iba po yung warrantless arrest sa citizens arrest. Yung warrantless arrest, pulis lang ang pwedeng gumawa noon when a crime has been committed and has reasonable certainty that the person to be arrested has committed a crime. That does not apply to citizens, kasi iba yung kategory ng pulis, the persons in authority yon. Citizens arrest lang po when a crime is about to be committed or is actually being committed or has just been committed and you have personal knowledge na yung taong ina-arresto nyo, yun ang gumawa ng krimen. Dumukot ako ng balisong, sasaksakin ko si Jigs, nag-aaway kami, pinigilan mo ako, inaresto mo ako, citizens arrest. Sinaksak mo si Jigs, inaresto nyo ako, citizens arrest. Self-defense yan. Hindi, kahit hindi assault na nga eh. Sinaksak ko siya, tumatakbo ako, nakita mo sinaksak ko siya, inaresto mo ako, citizens arrest. Okay yun. But, unang-una, huwag yung bugbugin. Pangalawa, i-deliver nyo to the nearest police precinct at i-record nyo yung circumstances surrounding the citizen's arrest. Or, alam nyo, may nakita kayo wanted poster, kumakain sa'yo sa restaurant, nandun pala sa tabi mo, arestuhin mo. Wanted pala eh. Or, pugante. Escapee, nakita nyo, na-set talaga yon, arestuhin nyo. Ingat lang kayo, baka kamuka eh. Nakakahiya, di ba? Marami magkakamuka eh. Di ba? Tulad ng isang reporter natin dito, kamukha niya nung ni RG sa ABS-CBN. At saka ingat din kayo kasi baka mapahama kayo. Baka armed yun eh. Do not engage. Nakita nyo, i-report nyo na lang sa police kasi kaya nga kami, yung bili namin, doon sa, kasi may multiplier force kami, may MOA kami with the PNP eh. Multiplier force kami. Force multiplier kami eh. Pag sabi namin, pag may ganon, at may danger sa inyo, huwag nyo nang arestuhin at hindi naman worth it. I-report nyo. Thank you. We have time for one more last tayo. Thank you to Attorney Ferdy and
Mr. Magpantay, for all the answers. May isang last final question before your closing statement, mamaya. Very serious topic din to, katulad ng mga pinag-usapan buong umaga, kasi eksperto din daw kayo dito. Ano daw reaction nyo as a lawyer and anti-crime advocate sa pinakamalaking news kahapon na Katniel daw na malungkot? Sorry may nagtanong lang, kailangan tanongin ko, baka magalit sa akin. And then, kasi movie producer to si, tsaka movie review writer also, and then, critic. And then, basta ako Team Catherine ako. Galit ako kay Andrea Brillantes. Anyway, to give some substance na nabalita ko kay Nanay Christy Fermin na yung mga abogado daw ng dalawa nag-uusap na kasi it looks like meron silang mga properties. Conjugal ba yan? Hindi. Ang rule doon, if there are two persons who live together, but and they are both capacitated to marry each other, ang property regime noon under the family code is joint ownership, co-ownership. Hindi conjugal. Iba yung conjugal, iba yung absolute community, iba yung rules noon. Ang co-ownership, 50-50 ba? Ang presumption is 50-50. Unless you can prove otherwise. Kada nakapangalan sa isa lang or dapat sa dalawa? Wow. Pati barbershop nung aktor. Kasama siya. 50-50 bumili kayo ng lupa. During the time na you were together. At saka nandun pareho yung pangalan ninyo. Kaya hindi mag-asawa legally. Co-owners. Iba yung absolute community. Yung absolute community, lahat kahit yung minana mo, kahit yung ganito, ganon. So welcome pumunta sa'yo si Catherine, humingi ng legal advice. May abogado na yata siya So, now, to wrap up our very interesting, thought-provoking session here at Pandesal Forum, imbitahin natin yung dalawang magigiting na anti-crime advocates to give a closing statement to summarize their views, their points, and their appeal about press freedom and political situation. Mr. Jigs Magpantay, National President, Citizens Crime Watch, anong appeal ninyo or sentiments ninyo about the perceived attack or threat to SMNI and to Philippine media in general? Hindi kayo third party, dito po sa issue na to na pinag-usapan natin, yung tungkol po sa ginagawang investigasyon sa SMNI, sana hindi dapat ganito po mangyari ito dahil nakikita natin na hindi naman talaga yung target talaga hindi naman yung violation na sinasabi nila dito sa sitwasyon po ng SMNI. Nakikita natin na talagang nangingibabaw dito yung politika. At napakarami pa po, hindi lang itong SMNI, yung issue sa ICC at iba pa. Ito sa tingin namin may connection po ito sa politika. Lalo na po yung darating na 2028. At hindi po magandang mensahe ito para sa ating mga members ng media pagkat sa tingin natin ito ay pangsasakal sa mga nasa media at sana hindi po ito hindi mamayagpag tong ganitong mga hakbangin hindi po ito makakatulong sa ating bansa at ito ay nagdadala lamang ng hindi magandang implikasyon, hindi magandang mensahe para po sa atin at siguro para kay Speaker Romualdez, kung wala siyang alam, di sabihan niya yung kanyang nasa baba. Pero the fact na hindi siya nagsasabi, hindi siya nagsasalita, nakakaduda. Okay? So sa bahagi po ng ating Citizens Crime Watch, yung pong ating pakikipaglaban sa krimen, tayo po ay magpapatuloy at lalo natin paigtingin. Lalo na sa ating mga kasamahan sa media, kung nadinig ninyo yung nangyari po sa Misamis na isa nating kasamahan sa media na nagpo-broadcast, pinasok doon sa kanyang studio na nasa bahay pa nila. So gano'n na po ang sitwasyon natin ngayon. Talagang nakakatakot at tayo naman, meron tayong kanya-kanyang programa sa radyo, sa telebisyon at tayo ay nagsusulat sa dyaryo. Hindi po dapat tayo
matatakot sa ating ginagawa. But kinakailangan natin na paigtingin natin ang ating hanay upang maproteksyonan naman tayo sa ganito pong mga pangyayari na nakakalungkot. So, ang Citizens Crime Watch po ay umaapila sa ating pong liderato ng PNP. Sana yung papalit okay din, na sana bigyan po natin ng halaga ang ating pong binibigay na proteksyon sa ating pong mga mamamayan at maging sa ating pong mga members ng media. Kami po ay hindi hihinto kahit paano mga pananakot, ano pa yung mga nangyayari sa atin. Hindi po hihinto ang Citizens Crime Watch. Sa loob po ng dekada na, tayo ay magpapatuloy sa ating pong ginagawa. At siyempre, dapat kasama po natin dyan ang ating mga members ng media, pagkat napakalaking bagay po, napakalaking papel ng media para po malabanan natin ang krimen at ang lahat pong mga nangyayari sa atin na hindi natin ninais, yung ating pong laban sa krimen, laban natin sa korupsyon, at laban po natin sa kahirapan. Ipagpapatuloy po natin yan. Maraming Mr. Jakes Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. Last but not the least, one of the best lawyers in the Philippines, very colorful career, very eloquent, defender of many high-profile cases, and now nandito siya as National Chairman ng Citizens Crime Watch and defender of Philippine press freedom. For your closing statement on SMNI investigation by Congress and your appeal to the media and to the public. Thank you, Boss Wilson and President Jigs. I will just thank all who are present here for your time and your effort. And I will end, hindi ko na gagamitin ang sarili kong salita, kundi ang mga salita ng ating kataas-taasang hukuman sa kaso ng Pharmaceutical Healthcare Association versus Duque, a 2007 case. Nung sinabi ng ating Korte Suprema na freedom of expression is the foundation of a free, open, and democratic society. No society can remain free, open, and democratic without freedom of expression. Freedom of expression guarantees full, spirited, and even contentious discussion of all social, economic, and political issues. To survive, a free and democratic society must zealously safeguard freedom of expression. Huwag po nating pabayaan at matanggal po sa atin dito to use another worn out quotation. The only thing that it only takes the good men to do nothing so that evil will triumph. So, huwag nating pabayaang managumpay ang mga puwersa ng kadiliman. Maraming salamat po. Maraming